Let me educate you sa mga kakamping dyan na nagtatali-talinuhan. Ang paborito niyong banat lagi sa mga DDS, yung bakit si VP Sara hindi humarap sa mga investigasyon ng tungkol dun sa confidential funds. Paborito niyo yung salitang confidential funds na yan. Pero alam niyo ba yung ibig sabihin niyan, yung definition? Confidential funds are budget allocations provided to the government or law enforcement agencies for surveillance, for intelligence gathering, and confidential operations. Disclosing the details to the public could endanger the operatives and the operation itself. In layman's term o sa madaling salita, ito yung ginagamit sa mga undercover operations. Yung mga kontra sa gobyerno, halimbawa yung mga NPA, yung mga rebels, yung mga grupo na nag-aasik dyan sa insurgency. So yan ang pinagagamitan ng intelligence funds na lagi nyong bukang bibig. Ngayon, alam naman natin na kayong mga kakamping, nalilink kayo sa salitang NPA. So ano ba ang gusto nitong mga to? Itong mga nalilink sa NPA, ilik ang impormasyon na sensitibo at mga importanteng impormasyon para ngayon, may endanger dyan yung mga taong ibinubuwis yung buhay nila sa mga operasyon, yung mga operatiba na yan o mga informante para lang sa benefit nitong mga kalaban ng gobyerno. Yung mga NPA na yan. Yun ba ang gusto nyo? Ang i-disclose sa publiko? Open na open? Lahat ng detalye dyan? O isa pang punto, gusto nyo haharap si VP Sara doon sa Kongreso? Doon sa lugar ng mga buhaya? Di para siyang nagpakain doon ng buhay sa mga crocodile. Isang crocodile farm yun ika nga ni Kiko Barsagay, di ba? Ang kamara, ang Kongreso. Pag nagpaisa si VP Sara doon, gigisayin siya doon kasi nga may bias na agad eh. Kita nyo itong mga congressman na to, talagang namamalitahan, di ba? Yung karamihan dyan. Dahil nga siyempre kapit tuko sila dyan sa Malacanang para mabigyan sila ng pang-ayuda-ayuda sa mga constituents nila. Na siyempre, doon sila kumikickback. Ang laki ng porsyento nila dyan eh. Tapos iba pa dyan yung mga billion-billion na projects para sa mga kalsada, di ba? Ngayon, ano nga asahan nyo na fair justice system dyan? Ang hirap sa inyo, ang dami sa inyong matatalino, pero wala man lang nakaisip na magkaroon ng reforma o isulong nyo magkaroon ng reforma dyan sa Kongreso na kung saan ang budget hindi mapupunta sa kapangyarihan ng mga tulonggis na congressman na yan. But instead, magkaroon ng isang ahensya na mag-a-allocate ng budget talaga sa mga districts, sa mga cities, sa mga probinsya. Yan ang dapat gawin nyo para mawala yung kapit tuko sa Malacanang ng mga congressman na yan, yung ganung pag-uugali. Kahit nandyan sila, sige, nandyan pa rin ang mga buhaya, sumusweldo, okay lang yun. Pero at least yung mga budget, hindi talaga naapektuhan. Hindi nila kailangan lumuhod sa Malacanang, lalo na yung mga congressman sa Visayas o Mindanao, na talaga nako-compromise tuloy. Yung kanilang mga sariling prinsipyo at yung tamang panghusga, no? Alam kasi ng administrasyong to na wala talagang katalo-talo si VP Sara. Kaya gusto nila na i-expose talaga yung hearing na yan, i-live sa publiko. Tapos meron ng mga nakareding mga panghusga sa kanya. Ngayon, ipopronta nila yun sa media. Para yung tao ngayon, sasama ang loob kay VP Sara, ganun, bababa rating nila. Yun ang gusto nila mangyari dyan. Meron tayong justice system kaya nga may legal team si VP Sara Duterte natin At sumasagot sila ngayon. Hindi sila tumatakbo o tumatakas sa mga final na complaint kay VP Sara. Sinasagot nila yan sa tamang panahon at sa tamang venue. May mga abogado talaga para dyan. Kaya wag sasabihin ng mga kakamping na ito na kesyo yung confidential funds, ayan, ginagamit sa masama, kinukurap ni VP Sara. Patunayan muna nila yan kung talagang meron silang hawak na mga ebidensya. Kaya alam nyo kayo mga kakamping kayo, imbis na nakikisakay kayo sa bangka ni BBM, alam namin na nakikisakay lang kayo Tapos ang gagawin nyo niyan, pagka napabagsak nyo na si VP Sara, which is malabo naman, let's give an instance lang, no? Napabagsak nyo si VP Sara. Ngayon, tatraydorin nyo naman yan, itong sila BBM, yung mga loyalista. Patapos nyan, mananalo na yung manok nyo, ganun ang gusto nyo mangyari. Yung mga manok nyo naman, walang kabilib-bilib ako dyan Mga gummy bear, mga malalamya. Gusto nyo yata magkaroon tayo ng pangalawang Cory. Diba? Gusto nyo maging patras pa tayo. Patras na nga tayo ngayon sa administrasyong bulok na to Magiging mas backwards pa tayo dyan. Diba? Gusto nyo ng pangalawang Cory, Cory na napakarami mga brownout noon,
political instability, kudeta, kaliwat kanan, yan ba ang gusto nyo? Ha? Yung instability ng ekonomiya nung panahon ni Cory, gusto nyo maulit ngayon dahil lang gusto nyo yung mga gummy bear na mga politiko na yan. Kaya alam nyo magandang gawin nyo ngayon, makipagsanib puwersa kayo hindi dyan kila BBM, kundi sa mga Duterte na lang. Nang sa ganun, mas kabahan itong administrasyon na talagang bilisan nila yung paghahanap dun sa mga sangkot din sa flood control at bilisan din nila na ma-recover yung pera na ginamit nga nitong mga buhayang to at ng mga engineer dyan sa DPWH. Ano tayong panahon na magkawatak-watak di ba? Pangarap nga natin at ng milyon-milyong Pilipino rin na namumulat na dahil sa mga vlog ko, yung makasabay tayo sa Singapore. Kayo, ano ba gusto nyo? Gusto nyo ba yun o gusto nyo lalo tayo maging patras? Kaya makasakay na kayo sa amin. Ha? Lahat tayo magtulungan na lang for a good cause. Di ba? One common goal tayo para sa pag-angat ng Pilipinas. Maging makabayan naman kayo sana. Ha?